Jesus sa kanya, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito." Sumunod naman po ay ang San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ay pinsan at kamag-anak ni Jesus. Pinaniniwalaang palagi siya nakikipag-ugnayan kay Jesus mula pa sa pagkabata. Bagaman walang natitiyak hinggil sa pangangalaga ng pamilya ni Santos Cruz. Pagpasok sa Jerusalem, La Jumenta. Ang tagapagligtas ay matagumpay na napanalangin sa halamanan ng Gethsemane. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng Olivo at sumama ang kanyang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo ng tuwing pista ng Pasko." Si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo. Sino mang hilingin sa kanya ng taong bayan, may isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong mga Pariseo. Ipinatanaw siya sa mga tao at sinambit ni Pilato ang wikang Jehovah. "Narito at inyong tignan itong taong malumanay, kaawa-awa ang labay." Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya sa napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin Kapit Itim na Nazareno. Panalangin, katamis-tamisan naming mahal na poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos na naglalakbay sa Kalbaryong, pasad-pasad mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. At sumunod naman po ay ang pagpako sa krus kay Kristo sa Kalbaryo. Et Mater Tua. Ang imahe ng Kalbaryo ay isang pagpapakahulugan at pagpapakita ng walang sumunod ay si Santa Veronica. Si Veronica ay isa sa mga babaeng nakasalubong ni Jesus nang siya ay nagpapasa ng krus. Si Santa Fatima, ang babaeng Samaritana, ay kilalang simbolo ng pag-ibig, pagtanggap at pagpapatawad sa Kristiyanong kasaysayan. Sa kwento sa Ebanghelyo ni Juan, ipinakita niya ang halaga ng pagtanggap at Si Santa Maria Jacobe ang may bahay ni San Cleopas, kapatid ni San Jose, na esposo ng mahal na Birheng Maria. Dalawa sa apostol ang kanyang anak na sina St. James at St. Jude Thaddeus. Ngayon naman ay si Santa Juana de Cusa. Si Santa Juana ay may bahay ni Cusa na katiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarca ng Ito naman ang Santa Maria de Betania, Santa Marta. Si Santa Marta ay isa sa tatlong magkakapatid na Ngayon naman po ang San Lazaro ng Betania. Si San Lazaro ay kapatid ni Marta at Maria na taga Betania. Si
Sila ay mga kaibigan ni Ina, Bakbay Hapis sabihin pa, at pagbubuntong hininga ng kanyang kaluluwa. Dibdib ay halos mawalan ng sakit at madlang hirap, luhay baha ang katulad ng pagtangis at pag-iyak. Maria Magdalena. Si Maria Magdalena o Maria ng Magdala ay isang santo ng Romano Katoliko. Matutunghayan siya sa bagong tipan ng Katoliko ng Biblia bilang isang babaeng pinagaling ni Jesus. Nagsumunod naman po ang San Juan Evangelista. Si San Juan ay nangangahulugang kaloob at tungaat sa ating pong mga tagapangalaga at o kaya mga kamarero. Maraming salamat po at sa ating pong mga kaparian at ang buong parokya at ang ating mga parishioners. Maraming salamat po. Mater Dolorosa o Ina ng Pitong Hapis.